Hi, good morning. Sa araw nga pala na ito, isa sa dapat kong matapos gawin ay ang maitupi at mailagay na sa mga damitan namin itong mga nalabhan kong mga damit namin. Dahil ilang araw na rin itong nakasabit dito, hindi ko na pala naipakita ang pagtutupi ko ng mga damit at baka kasi sawa na kayo at pagkatapos kong gawin to ay nagyayaya talagang maglaro si Bien. At eto, nag-aantay na ang batang makulit. Nagpalit na rin ako ng damit dyan dahil tagaktak na talaga ang pawis ko. Hingaldo kalelemi niya yata. Char. Yung tipong konti na lang ay mapipiga mo na yung damit sa sobrang pawis. Anyway, nakakailang ikot na kami dyan at parang susumpungin na ang vertigo ko. Pero kaya pa naman, basta tong si Bien ay natutuwa. Ayan at huminto lang ako sandali at napatingin na siya sa akin. Ang gusto kasi ng batang makulit ay tuloy-tuloy ang pag-ikot. Ay nuko, kaburina. Char. Okay, fast forward, kinagabihan na ito at magluluto nga pala ako ng para sa hapunan namin. Para sa mabilisang luto na lang ay pinakuluan ko itong mga leg quarter part ng manok sa 1 cup of water at naglagay ako ng salt and pepper, bawang at seasoning mix. Hiniwa-hiwa ko muna sa bandang gitna ang mga manok para mas okay ang pagkakaluto. And then ipinarito ko lang ito. Sa ganitong paraan ng pagkakaluto ng manok ay napaparami talaga ang kain ng mga bagets. Hindi ko na rin pala naipakita ang pagkain namin ng hapunan at dahil mag-aayos at maglilinis pa ako. Eto at sinimulan ko na nga sa paglipat ng bombilya at ilalagay ko sa may ilalim ng hagdanan dahil doon ako mag-aayos at maglilinis. Ayan at mas maliwanag na. Ito yung kabuuan ng lilinisin at aayusin ko. Medyo masalimuot na at parang dinaanan ng bagyo. Char. Ang mga mineral water ay nakapwesto mismo sa ilalim ng hagdanan. Tinakpan ko lang para hindi naaalikabukan. Isinunod ko na ang pag-alis ng mga anik-anik na nakapatong, nakakalat at nakasabit para medyo umaliwalas. Ang madalas kong iligpit dito at talagang masakit sa mata ay ang mga toys ni Bien. Nuko, talagang makasambulat lapu. Char. Hindi lang pala ako naglinis at nag-ayos dito, nag-declutter din ako. May mga nakita din pala akong mga boxes na pinaglagyan ng mga na-order online na nakakadagdag na lang sa mga gamit dito. Kaya for the tapon na. Inalis ko na rin dito yung mga hindi naman talaga namin ginagamit araw-araw. Ang dami ko nga gustong gawin dito, lalo na ang i-repaint itong shelves. Color blue kasi ang gusto ko sana kakulay ng pinto na pininturahan ni tatay. Pati na itong sa may ceiling na pinaka-borderline nito ay mapinturahan na rin ng brown. Gusto ko ring lagyan ng motion sensor light itong mga sulok-sulok ng shelves, lalo na medyo madilim dito sa may ilalim ng stairs. Iniisa-isa ko na ring tanggalin yung mga gamit sa shelves at para makapagpunas na dahil maalikabok na rin. At fast forward na, ito ang before. At ito na ang after. Ayan, at mas maaliwalas na at sana lang talaga magawa ko na yung mga gusto kong mabago dito. Lalo na gamit namin ang area na ito. At itong batang makulit, pinapanood na nga lang niya si pare niyang JJ ng Cocomelon ay may patadyak-tadyak pang nalalaman. Mga classmate nga pala ito ni Ate Yen at dito na lang sa side ng bahay nila naisipang mag-practice at gawin ang ilang part ng film para sa isang subject. Dito sa labas ng bahay nila kailangang gawin dahil babasain or bubuhusan ng tubig si Kayla at Ruth ng tubig. At naku, parang magti-take two pa sila dahil parang may mali. Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!